Napailing ang ilang consumer at mambabatas sa pahayag ng kalihim ng Department of Trade and Industry na sasapat niya ang 500 pisong budget pambili ng Noche Buena. Dagdag pa riyan ang anunsyo ng mga panadero na nakatakdang tumaas ang presyo ng ilang tinapay dahil sa mahinang supply ng itlog. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Halos 200 piso kada araw ang gastos ni Shane para sa iced coffee bukod pa sa kanyang pananghalian. Kaya nagulat siya sa sinabi ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque na sapat na ang 500 pisong budget pang Noche Buena. Kape nga lang magkano na, it's almost 185 pesos na. So, masasabi ko siguro ang gastos ko ngayon today nasa 300 pesos na. To be honest, hindi ka na makakabili ng masarap talaga na pang Noche Buena. Kasi mostly, magkano naman talaga pang Noche Buena ngayon. Yan din ang saloobin ng waitress na si Susan. Sa totoo lang, kulang. Pero pagkakasyain, kung kunti lang yung budget mo. Dinepensa naman ni Roque ang naunang pahayag at giniit na depende ito sa miyembro ng pamilya. Kasi usually, ang family members na kasya itong 500 is mom, dad, and 2 children. Batay pa sa computation ng kalihim, marami-rami na ang putahe sa 500 piso. Meron na po itong Christmas ham na 170 pesos. And then yung spaghetti, which is the spaghetti noodles and the spaghetti sauce. For the macaroni salad, we have the macaroni noodles, 40 pesos and 95 centavos. The mayonnaise is 55 pesos and the cheese is 56 pesos and 50 centavos. So a total of 152 pesos. Pero ayon kay Akbayan Congressman Percival Sendanya, 2022 paan niya ang computation ng ahensya. Kasya naman kung magta-travel ka back in time. Habang nalulunod ang mga kababayan natin sa taas presyo, nakakainsulto yung ganitong mga paandar ng DTI. Hirit na kongresista, dapat itulak nila na i-certify as urgent ang ating panukalang 200 peso wage increase para naman may dahilang mag-celebrate ang mga manggagawa ngayong Pasko. Ayon sa isang samahan ng supermarkets, aminadong tumaas ang presyo ng ilang produkto pero hindi pa kabilang ang Noche Buena products. Iba-iba, tsaka hindi sila yung basic necessities. Hindi sila yung monitor ng DTI. May ilan pa rin nilang mabibili ng mga nakabundle na mas malaki ang matitipid. Sa hanay naman ng magtitinapay, may nakaambang 5% na dagdag sa presyo ng kanilang mga pastries gaya ng mga cake na ito na kung susumahin ay aabot na sa halos 700 pesos ang kasalukuyang presyo. Hanggang 2 piso naman ang posibleng itaas sa presyo ng loaf bread pero hindi kasali dito ang Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Gusto rin naming mabuhay, partikular ang maliit na bakery. Alam mo, napakaliit lang naman kung magkakaroon ng increase ang tinapay. Kung ikukumpara mo sa bilyon-bilyong piso na nawawala sa pamahalaan at sa mga buwis namin. Isa sa dahilan nila ng pagtaas ay ang mataas ding presyo ng raw materials gaya ng itlog. Gaya ng itlogang ito sa Maynila, tumaas ng halos 9 na piso ang bawat tray ng itlog dahil sa mahinang supply. Medyo konti na ngayon and nagtataas yung mga farm dahil malamig. Normally, ang mga manok nagle-lay ng eggs pag mainit. Nasa 175 pesos ang bawat tray ng small size na itlog at hanggang 233 pesos naman sa tray ng extra large. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz.